Hello, brother and sister. Alam niyo, sana wala ako ngayon. Kasi dapat aalis kami papuntang Sierra Nevada. Tapos sabi ko, sana wag naman na, Lord. Sabi ko, sana wag nang matuloy para naman kahit para maka-attend ako. Dahil ang laki na ng pagkukulang ko sa Panginoon. Tapos alam niyo, nung Friday night, sabi niya, Terry, we don't go anymore. Sabi ko, right? Stranded na Sierra Nevada Mountain. Yun, marami daw snow. So ngayon, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kaya ito, nandito ako na ang piling niyo. Amen. Praise the Lord! I would like to personally thank the Lord. It is my prayer that this year 2015, magkaroon ng bagong vision ang church. Magkaroon tayo ng revival, magkaroon tayo ng passion. And God has fulfilled it in miraculous way. I'm so thankful because our Bible studies are all jam-packed, filled up. I'm so thankful that our people are all talented. They have the passion to give their life to God. And I would like to thank God for you people who are so generous in your giving to the Lord. Because you see the church now as it is, with our new chairs, with all of the renovation that happened because of your giving. So, I believe that as you continue, I would like to take advantage of this time. During the time of worship, the Lord told me, I already have given your people crowns. Tell them to hold on a little more because I am coming soon. The test is furious, the test is great, but if you will continually touch your crown, you will make it to the end. So I don't know if you are going through testings and trials this year, but God is telling you, hold on. Do not give up your crown for any reason at all. Because it's very, very soon that God is coming. So, praise God for everything. Hallelujah, praise the Lord. Totoo nga, napakabuhay-bait ng Panginoon. I have in my heart that our prayer is already begin. So, kung ano talaga ang what the Lord begin, He will finish it. So, I thank God. Naniniwala po kami sa Panginoon na yung prayer namin na mag-asawa na talagang napakabait niya talaga. So, He started already. So, I know that He will finish it. So, hallelujah. Binibigay ko ang papurit pasasalamat dahil napakabait niya. Hindi siya nagkukulang. Kahit po isang day off lang namin ng Sunday. Alam niyo, wala na kasi kaming kasama na isa sa bahay dahil nagmatrimonyo na rin siya. Ngayon, dalawa na lang kami sa asawa ko doon. So, ang responsibilidad yung isa dahil driver at saka gardener na ako talaga, I was parang na-amaze ako kung bakit gano'n, pero sabi ko, Lord, I know kung ano yung there is a purpose of God. That's why na naalis man yung isa, alam ko na there is better na yung asawa ko makakaya niya yung mag-gardening. Dahil sabi niya naman, kahit hindi na siya mag-drive, basta may gardener. So, salamat sa Panginoon dahil naintindihan niya kami. At kahit po hindi pa itinaas ang sweldo namin, sabi ko, Lord, alam ko, bibigay mo yan dahil napakalaking responsibilidad yung trabaho namin ngayon. Dahil malaki talaga ang bahay namin at saka garden. Pero alam ko, talagang napakabait ang Panginoon dahil sabi ko,
Lord, you give us a good health. Yun lang ang ano namin sa iyo, Panginoon. You give us knowledge to do our work. At sana po, mabait ang mga, magiging mabait pa rin ang mga namin dahil talagang He is also God because He used them. He used them as our like a family. Yun ang nararamdaman ko sa kanila na kahit alam ko nakatulong lang na kami. At I been feel na naging pamilya na kami sa kanila. That is a big glory. And I give glory to God. Hallelujah. Nagpapasalamat din pa ako sa Panginoon dahil sa kagalingan na ibinigay niya kasi last week, simula pa nung nakaraang Thursday, ang sakit-sakit ng likod ko, hindi ko na maigalaw yung kabila kong kamay, tapos nung pumunta kami ipinunta ako sa urhensya nung Sabado ng amo ko dahil walang puwersa tong isang kamay ko. Ito yung ibinukas ko ng kotse tapos naipit pa siya tapos sabi ko ay ang sakit-sakit tapos nung Lunes nung pag-uwi ko ng bahay kasi nahirapan ako sa paggawa sa mga trabaho ko. Sabi na ko, Mirasol, it's almost 11:15, wala pa daw akong nagagawa. Tapos sabi ko, kasi nga masakit yung kamay ko, sabi ko kay Senyor. Tapos yun, hindi na ako nagsasalita kasi nga may sakit nga ako. Tapos sabi ko, bakit Lord, hindi nila ako maintindihan? Sabi ko, pinag-pray ko yun sa Panginoon. Tapos sabi ko, kung ganyan lang din Lord, sana yung kalooban mo yung mangyari na makahanap ako ng bagong amo, na magkaroon ako ng courage na magpaalam sa kanila. Tapos nag-repent sila nung kinagabihan. Sabi, Mirasol, kita, kumusta na daw yung likod ko, yung kamay ko. Tapos dinala nila ako sa mediko nung Martes. Tapos nung Miyerkules, nag-pedir sila ng sita sa physical therapist. Pinatherapy nila ako nung Friday. Sabi ko, mahal yan kasi private. Sabi na ko, huwag kang magalala kasi babayaran namin. Sabi ko, thanks God sa favor mo Lord. Tapos, sabi ko, talagang totoo yung mga salita mo kasi kababasa lang namin nung Sunday doon sa youth reunion doon sa Manilero. Sabi, na-share ko pa nga na sa 1 Thessalonians 5:16-18 na rejoice in the Lord, pray continually, in all circumstances, give thanks to God for the will of God in Christ Jesus. Sabi ko, kahit anong pagsubok na darating Lord, alam ko na hindi mo ako pababayaan. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa faithfulness niya at saka sa favor niya, sa blessed time na nakasama ko yung kapatid ko. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na kahit na gusto ko na umalis, na yung favor niya na talagang ibibigay niya sa akin na yung trabaho ko ay magpapatuloy at bibigyan ako ng favor ng mga amo ko. At nagpapasalamat din ako sa mga prayers niyo, na isinalin niyo ako sa prayer niyo. Gumaling na yung likod ko. Although na meron pa akong next session ng therapy, pero I believe that God is healing me. Glory to God. Amen. Amen. Gusto ko rin magpasalamat sa Panginoon dahil kasi sinabi ko sa Panginoon, Lord, tulungan mo akong i-reveal mo kung ano yung kung paano ko haharapin itong mga sabay-sabay na mga atake ng kaaway sa akin. Kasi marami akong mga na-experience sa distraction. Kung beginning ng year, nakita ko na sa vision ko na yung kaaway, ando na talagang
binabato ako ng malalaking parang bolang mabibigat. Talagang ang lalaki. Tapos, hanggang napapadapa na ako sa sobrang bibigat ng mga binabato. Sabi ko, Lord, huwag mo akong pabayaan. Hinila ako ng Panginoon. At sabi ko, Lord, meron pa rin. Sabi ko, ganun may mga attacks pa rin. Kasi sa totoo lang sabi ni ate, ni Pastor Averon, gumawa daw ako ng agenda kasi marami akong mga taong mga pinagsabihan. Sabi ni Pastor, kailangan ko rin magkaroon ng integrity. Kasi syempre, pag sinabihan mo, kailangan mong gawin kung ano yung sinabi mo sa kanila kasi naghihintay sila. So gumawa ako ng agenda. Ang dami ko palang mga kailangang mga pag-practice ng mga tao na mga kumanta at saka mga sayaw para sa anniversary din. Sabi ko, Lord, dumating tong distraction na maghahanap pa ako ng trabaho. Yung injustices ng amo ko na pinabayaan yung social security ko. Simula ng August hanggang ngayon, wala akong bayad ng SS. Tapos, yung nagkasakit pa ako, hindi ako naka-attend ng Bible study ilang araw. Tapos, gusto ko mag-ipon ng pera. Sabi ko, Lord, para sa Bible school. Sabi ko gano'n. Nag-uumpisa pa lang ako, tapos maghahanap pa ako ng trabaho. Sabi ko gano'n, ang dami kong distraction. Tapos, kinausap ako kanina nila Rose Ann, siya ni Bel. Sabi nila, Ate Lori, simple lang yan. Kung iaasa mo sa Panginoon yan, alam mo dapat na gagawin niya ng Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, marami pong salamat dahil sa araw na to, nireveal mo sa akin lahat hanggang sa sinabi ni Pastor Averon sa worship, hanggang sa narinig ko ay Pastor Ray. So, sabi ko, Lord, salamat. Pero, despite na nararanasan ko tong mga sabay-sabay kasi na attacks hindi ko pa kasi na-experience noon, isa-isa lang. Pero ngayon talaga sobrang dami, sabay-sabay talaga siya. In one time, talagang sabi ko, Lord, nagkasakit, maghahanap ng trabaho, maraming problema sa pera. Sabi ko, Lord, sabay-sabay, sabi ko, gano'n nadidistract ako, hindi ako makapag-practice sa mga kanta namin ni Gustavo, namin ni Pia, hindi ko magawa-gawa yung kanta namin ni Ate Marlene. Sabi ko, Lord, di ako makapag-upisa ng sayaw, nagkasakit ako. Sabi ko, Lord, hindi ko to kaya. Tapos kanina, nandun ako nag-praise and worship, nakita ko na naman na andun yung kaaway, tinitira na naman ako ng parang mga darts sa likuran ko. Tapos talagang ang dami ko ng sugat. Tapos kinuha na naman ako ng Panginoon. Tapos niyakap ko siya. Binalot niya ako ng pakpak niya na malaki. So sabi ko, Lord, sabi ko, maraming salamat po. Tapos, nung sinabi ko na sa amo ko na maghahanap din ako ng amo kasi hindi niya ako naialta. Yung araw na yon, may pangako sa akin yung Panginoon, sabi niya sa Daniel 9:323 na talagang pinanghahawakan ko at hanggang ngayon, kahit nasabay-sabay itong attacks na to, hindi ko naisip na gusto kong umalis sa church. Hindi ko inisip na gusto kong umalis sa ministry kasi binigyan niya ako ng sagot at kapayapaan kahit nararanasan ko tong mga pagsubok na to. Sabi sa akin ng Panginoon sa Daniel 9:22-23, I give you understanding and insight. And whatever you ask and pray, I already answer you. So, yun yung pangako na talagang pinangahawakan ko at alam ko hanggang ngayon, sa araw na to, binigyan ako ng Panginoon ng revelation. Kaya pinupuri ko siya, huwag kayong give up sa crown. Good morning, church. Kanina po, nakita mo kanina, grabe ang battle kanina, no? Ang dami kong nakita na, ang dami kong na-feel, ang dami kong napansin kanina na puro pains. In spite of the fact na the whole week, puro din ako pain. Sa totoo lang, I suffered a lot. Every day na injection. Masakit talaga yung injection, everyday akong pinutusukan hanggang yan, kahapon. Pero kanina, sa praise and worship, nangihina na ako sa praise and worship kanina kasi nakita ko ang daming nanghihina, ang daming kapatid na nanghihina kanina. Subalit, yung nabanggit ni Sister Lori na mayroon talagang pakpak na i-cover kayo sa kanyang wings. Totoo po yun, yung nakikita ni Sister Lori. Kasi kanina, may pakpak talaga na
na talagang hindi ka bibitawan ng Panginoon kasi ang pangako ng Panginoon na talagang pinanghawakan ko is I will never leave you nor forsake you. Kanina, sabi ko, ganito pala ang magpuri ka sa Panginoon ng kanina gusto ko nang give up pero hindi kinakailangan ko makipag-battle na nakikita ko talaga na may mga kapatiran talaga na nakadapa na sila pero andun pa rin ang Panginoon, andun pa rin ang kamay ng Panginoon at sa akin naman alam ko yung battle ko na kagagawa ng kalaban, hindi talaga magbabagi yan. Amen! Hindi man naman kasi naniniwala po ako na sa mga pangako ng Panginoon na talagang hindi niya ako bababayaan. Praise God. Thank you po sa mga prayer niyo sa akin every day. Amen! Amen. Gusto ko lang i-share sa inyo is someone called me this morning. This is about her dream. And gusto ko lang i-share kasi itong dream na to is it's about us. Sa sarili kong pangunawa. Busy ako for maraming works dito sa church at kasama ko ang yung pamangkin ko na nawala na dito. Actually, nagre-ready tayo as a church yung bakuna. Na yung bakuna yan, it contains with a tube, pero water ang laman. Pero hinihintay natin yung doktor, hindi pa siya dumating. Pero ang sabi sa panaginip is, natapos na natin ang book 1 to 6. Nasa book 7 na tayo. So, nung yung book 7, ready na lahat ang papers natin. Ready na ang lahat, hihintayin na lang natin yung magbabakuna. Lahat po yung mga ibabakuna, pero yung tube, it contains with water. Tapos pagkatapos daw yung bakuna na yan, pero hinihintay lang natin kung sino yung doktor na parating. Tapos, pupunta daw tayo sa pinaka grand event na race after yung bakuna. So I know that we are already ready. Nalampasan natin maraming mga struggles na nalampasan na natin. Pero we are already at that level to meet Jesus. Because He's on the way home. He is the one who is coming and give us that eternal life. You know the tube of water? That symbolizes life. Amen. Finally, nagkaroon ng chance na gusto ko lang po magpasalamat sa Panginoon sa baby namin kasi nagkaroon ako ng nag-echography po ako nung Wednesday at praise God kasi sabi ng doktor lahat po good at sabi niya todo bien. So kasi nagkaroon pa ako ng struggle kasi after nung ectopic pregnancy ko po, parang meron pa rin akong takot kasi sabi ko, marami kasi akong naririnig na after ectopic daw, it's either na wala na or may mga possibility na So, praise God kasi talagang gift ng Panginoon to kasi before coming back from London noon, nag-pray kami nag-plan kami to have a baby. And praise God, after so many struggles kasi month before nagkaroon is nagkaroon din kami ng battle kasi nga hindi parang yun nun na-assume ko na meron ako. After that, nawala, yung parang nag-bleed, which is doon ako natakot noon na, kasi after a month, pag nag-bleed daw is either ectopic again. So, nag-request ako ng prayer dito sa Spain to have some, para mag-work yung Panginoon. And miraculously,
na-answered yung prayer kasi na hindi siya, natatakot din ako na pumunta ng doktor kasi sa London, ano lang kami doon. So, marami kaming struggles. So, praise God kasi after that struggle, may gift, victory. So, hindi lang yun. Kasi nung pagbalik namin doon, pagbalik namin dito, doon ko nalaman na I'm pregnant. So, saglit. Hindi pa tapos. So, nagkaroon din ako ng takot na sabihin sa employer namin kasi nga aalis sila, maiiwan kami dito. So baka ang iniisip ko noon is either na alisin nila kami or hindi ko alam, sabi ko. So nagplan kami na yung ipon namin ganito na lang, tapos paano na. So after that, after yung conversation namin doon, andyan naman yung Panginoon. He always provide. Tsaka, pag kasi nandun yung desire sa puso mo, sabi nga sa Psalm 37:4, diba? Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So, andun din yung trust namin sa Kanya, yung verse na pinanghahawakan ko din sa Jeremiah 33:3, na call unto me and I will answer you and I will show you the great and unsearchable things that you do not know. So sabi ko, walang imposible sa Panginoon. Sabi ko ganon. So doon ko lagi, yung verse na yun ang lagi kong pinanghahawakan. Whatever problems I have, doon ako humahawak sa Panginoon. Kasi isang tawag lang natin sa Panginoon, sasagot yun. So nung kinausap kami ng ama naming lalaki, sabi niya, ang may offer lang namin sa inyo is 1 part ng salary sa inyong dalawa. But you can stay in the house, you can use everything, sabi niya gano'n. Tapos, kayo lang dito, sabi niya. So, nung sinabi ko na, sir, I'm pregnant, sabi ko, ha? Okay, congratulations, sabi niya lang gano'n. Hindi siya nag-react na, yung parang nagulat siya na, paano yun, magtatrabaho pa kami sa kanila. Kasi nga, may usapan kami na after natapos yung nationalidad ko, mag-work ulit kami sa kanila. So, hindi ko naramdaman sa kanya yung na papalisin kami. So, nag-usap silang mag-asawa. Tapos, praise God kasi, at first, yung asawa niya hesitant, but praise God, nag-move pa rin siya sa heart ng amo namin. At ibinigay pa rin niya yung desire namin. So, talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ito nga, nandito kami, walang amo, pero parang lang, favor talaga sa Panginoon kasi nga, sa sitwasyon ko din, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nandun yung parang prinotektahan niya ako sa time na ito. So, praise God sa lahat ng blessings po na na-receive namin. Yung mga iba sa next Sunday, time na. Pwede yan, mens yan, mens. Sa inyo lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa aming buhay, sa blessing po na kasi po, yung February 7, kahapon po, expire na po yung kontrato ko sa trabaho. Pero po nung sinabihan po ako ng MP namin na tomorrow, mag-ipipag mo ulit ang trabaho. Sa papers po din po ni Ting, okay na rin mapigyan ang papers niya. Kasi po, hindi sabihin po namin kasi po na makawi sa Pilipinas. Kasi po, nakakatagal na rin po din namin nakita ng mga bata. At
Hindi lang po yun kasi ang reason po namin na makauwi kami, madala namin yung mga anak namin, mga kapatid ko, na madala namin sa Christian Church para makilala nila yung na-share ko din po sa kanila yung mga nangyari sa buhay ko din kung paano ko nakilala ng Panginoon. Dala ko rin po sila sa Panginoon. Ako binabalik po ang papulot pa sa langit sa Panginoon. Ako din po. Ako na ang last. Sa susunod ng iba. Gusto ko rin i-share yung nangyari sa akin kanina na kasi kakaiba yung naramdaman ko na hindi ko naiintindihan. Nag-struggle din ako, pero yung afterwards, medyo nasa gitna ng praise and worship na feel ko na yung lumakas na ako. Nawala yung parang iba yung feeling ko sa umpisa na may doubt, malakas yung kaaway na umaatake din sa akin. Pero nilalabanan ko yon, pero hindi ko talaga kaya. But afterwards, nung nasa nasa kalagitnaan na tumulong yung ni Pastor Rabero at doon ako lumakas. Kaya maraming salamat doon. Na-overcome ko yung feelings sa umpisa na hindi ko maintindihan. Parang ngayon lang nangyari sa akin yon na ako'y nag-struggle. Pero praise God dahil yun nga, lumakas na ako at nandito ako. Umiyak sa harap ninyo. Pero ako'y masaya. May konti akong i-share sa nangyari sa akin sa week na ito. Pero unang-una, nakakasalamat ako sa buhay na binigay ng Panginoon sa akin. When I say life, it's not just living, it's not just eating and existing, but it's the life that He wants to give us. The life that, you know what I mean, that every day you wake up, you're excited. Kung hindi ka nabuboring ba, yung mga trabaho ay nagaganahan kang ginagawa. Kaya ang dali-dali ng oras. Tapos, I've been struggling also for the past 2 weeks. Iniisip ko, paano ko kaya sabihin sa amo ko? Although sinabi niya na, when will you start your papers? Pero sana, matagal pa kasi bago pa lang ako. Pero kasi malapit na, I'm more than 2 years now here, and so I've been thinking about my papers, and then I've been thinking how to open to her, and then nung binigyan niya yung sahod ko nung kahapon, nag-joke pa. Oh, Caroline, you're the richest girl in Nunez de Balboa today. Oh, why? Because I was busy in the kitchen. Oh, because of this, she was holding the money. And then I didn't expect, also my half paga, she gave it to me yesterday. Not only that, isang araw sa week, when I was, almost every day I'm going out. And then when I saw the sweaters, small pieces of paper, sinasabi ko, sana magkapira ang mga ito para magpupulutin. Pero nung isang araw, only that day na hindi ko iniisip na sana magpulutin ako pera. May napulot talaga ako. Na 20 euro. Oh, praise God! Tapos naisip ko, ay, ganun pala, pala sa Panginoon.
lahat ng kahit hindi mo hiniling at bibigyan niya. Kaya naalala ko yung verse na seek me first and only one I will give it to you. Kaya Lord, at saka yung pagbigay niyo pala sa pera, wala sa isip ko na sinabi ko, oh Senyora, 2 years na ako sa inyo. So, do you want to go on holiday? Sabi niya kaagad. Eh, hindi yun ang inaasahan ko. So I said, no, I'm not thinking of holiday at the moment. I'm thinking about my papers. Pero actually, hindi pa nung umpisa na gather yung mga kailangan. I've been starting to gather the requirements and hindi ko na sabihin ko sa kanya, tell me, yung kidnap niya yung sentence ko, tell me, what are we going to contribute? Sabi niya, yes, kaya please,